presidente yan. How can you afford na pahiya ang presidente? Pero mo nagpa-Thanksgiving party? Singagba, tapos walang dumating? Diba, isa itong malaking sampal sa mukha ng administrasyon na ito na hindi kanila kinikilala. O alam kasi nila, nangagva ka. Alam nila yan. Alam nila. Kaya hindi ka ginagala. Kay PRID yan, walang ang taas ng tingin nila kay PRID. Hindi nga nilang magawang magnakaw nung panahon ni PRID. Gutom na gutom ang buwaya sa Kongreso. Kaya nga ayaw nila bumalik. Kahit sino sa Duterte ayaw nila. Kasi nung panahon ng PRID, nagutom ng buwaya niya, gutom na gutom. Diba? Ipinakita nyo lang sa taong bayan na ginamit nyo lang ba ang administrasyon na ito para sa budget? Kasi alam naman natin, bago magsimula ang kampanya, nagbitaw ng salita si BBM na kailangan talaga ng budget para sa kanyang mga kaalyado. Sinabi pa kanya na maraming kwarta na hawak na ngayon ni Lagdameo at ipamimigay na ito sa kanilang mga kaalyado. Yan lang ang hinabol sa'yo. Pero kita mo, nung meron kang celebration para sa mga nanalo na kaalyado mo, hindi sila nagdatingan. Paano ba naman, di ba? Muntik na silang mabokya. Dahil nga sa negative campaign na ginawa mo. Siguro hindi na rin sila pumunta kasi gusto na nilang umaalis sa anino ni Bangag. Dahil di ba, very negative ang campaign na ginawa ni Ngagva. Campaign rally, nagsisinungaling ka. Puro pagsisinungaling ang ginawa mo sa campaign rally mo. O ano nangyari? Eh diligwak, wakwak, wasak, bisaklat. O yung mga senador mo. Tapos nag-Thanksgiving party ka, hindi na sila sumama. Kaya naman daw nilang kainin yung mga handa mo dyan. Diba? Pagpapakita lang ito, Bangag, na walang respeto sa'yo yung mga kasama mo. Wala silang takot sa presidente. How can you say no to the president? How can you say no to the highest official of the land? Can you imagine? Nagpahanda si BBM, tapos walang dumating. Diba? Si Supremo lang. Si Supremo lang ang dumating. Nakakahiya. Nakakaloka, nakakahiya. Sobra talaga, sobrang nakakahiya. Alam mo, BBM, pinaka-the best na magagawa mo, BBM, kasi puro kahihiyan na. Puro kahihiyan na ang inaabot mo. Pinakamabuting magagawa mo, mag-resign ka na. Alam mo bakit? Kasi habang nasa pwesto ka, yung pinsan mong mekos-mekos, hindi titigilan ang pera ng taong bayan. Habang nasa pwesto ka, patuloy at patuloy ang gagawin ni Martin Romualdez sa pagkulimbat sa kaban ng bayan. Ginagamit niya yung pagiging presidente ng pinsan niya para malikom niya, makuha niya yung pera ng taong bayan. Kasi BBM, isipin mo, wala ka rin namang magawa. Hindi mo rin naman maawat ang pinsan mong mekos-mekos. Di ba? Para masagip mo ang Pilipinas, masagip mo pa ang mga Pilipino, tayo ay talagang papunta na sa bangin. Bumaba ka sa pwesto. Pag wala ka na sa pwesto, that's the time. Di ba? Yan lang yung pwedeng makapagpatigil sa pagiging buwaya ng pinsan mo. Bago pa ito tuluyan na maging dragon. Okay? Bago pa ito tuluyang maging dragon yung pinsan mo, bumaba ka na sa pwesto. Alam mo, pag ginawa mo yan, baka yung simpatsya ng tao makuha mo ulit. Hindi mo kaya magpresidente. That is the best thing na magagawa mo para sa mga Pilipino. Bumaba ka sa pwesto kasi hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Hawak sa liig eh. Sabi ni Miss JM, sinong papalit? I mean, nasa batas yan. Nasa batas yan. Kailangan pa bang itanong kung sino papalit? Siyempre, Vice President. I mean, tinatanong ba yan? Sorry, Miss JM Diba? May gulay, magpakadesente ka. Magpakalalaki ka naman this time, Ngagva. Ito pa ha. Kapag natapos, yung investigation sa US, na naglilink sa asawa ni Bonget na si Panget Liza Marcos. Okay? Sa pagkakategi ni Paulo Tantoco, lalo lang kayong mapapahiya sa taong bayan. Kasi ipapublic na ng Amerika yung nangyari dyan. Nandoon sa police report ang pangalan ng asawa ni Bonget na si Panget Liza Marcos. Nandun ka sa hotel room kung saan natagpo ang tegi
si Paolo Tantoco dahil sa pag-abuso, sobrang ayan na i-public na, hindi ko alam kung saan ka napupulutin. Kapag nangyari yan, kapag lumabas na yan publicly, ewan ko na lang kung saan ka dadamputin. I-save mo pa. Meron ka pang pagkakataon para i-save ang pamilyang Marcos, para i-restore, katulad ng gusto nyong mangyari, ang pangalan ng mga Marcos. Please, yun lang ang magagawa mo. Wala na eh. Paano mo masasagip ang Pilipinas? Mula sa pinsan mo. Paano mo sasagipin ang Pilipinas? Mula sa pinsan mong mekos-mekos na buwaya. Bago ito tuluyang maging dragon. Bumaba ka na sa pwesto. Huwag mong antayin na pati ikaw gurgurin ang pinsan mo. Tandaan mo yan. Sabi ni Miss J, pwede palitan, wag lang po si VP para makatotohanan. Ang katotohanan kasi Miss J, whether we like it or not, pag nawala ang presidente, vice president talaga. Kahit naman sa classroom eh. Grabe bunganga ng babaeng ito, mga kababayan. Actually, mga kababayan, marami na po akong inomit na parte ng video niya. Live po yan eh. Tinanggal ko po yung ibang parts dahil mga below the belt po yung kanyang mga sinabi. Minsan nagmumuestra po siya, no? Dinedemo niya yung pagsinghot. And alam naman po natin kung sino yung pinapatamaan niya at pinaparinggan niya. Ipaparinig ko po sa inyo kung paano po siya tumawa. Pakinggan niyo po kung paano po tumawa. Yan si Alona. Ito po. Ayan po, ganyan po siya tumawa mga kababayan. Tawa pa lang. Tsaka yung tinis at tono ng boses niya talaga namang masasaktan ka na eh, no? Tapos yung mga pinagsasabi pa niya, talaga pong below the belt. Alam mo, sa hinabahaba ng litanya niya, at the end of this video, narinig naman po natin yung layunin niya talaga eh, no? Ang dami niyang sinabi, mga intriga, kung ano-anong intriga. Hanggang ngayon, pinapaulit-ulit pa rin nila yung sinasabi nilang kaso ni FL sa USA. Paulit-ulit po nilang sinasabi yan para siguro matanim sa utak ng mga tao at paniwalaan. Eh, ang tagal na nilang sinasabi yan eh. I think mag-iisang buwan na or lampas isang buwan na. Wala naman po tayo nababalitaan from mainstream media sa international news or sa local news patungkol dyan. Hindi po ba mga kababayan? So, ganun naman po lagi yung ginagawa nila pang intriga. Yung nga hindi daw dumating yung mga senatorial balls ng alyansa. Eh ano naman? What's the big deal? Kung si Senator Lito Lapid lang ang dumating doon. Eh malay natin kung anong reason. Hindi po ba? Pero kung anong gusto nilang isipin, edi isipin nila. No? Masyado lang naman nilang pinapalaki at ginagawang big deal. Eh si Senator Kiko Pangilinan nga eh, mismong proclamation niya, hindi siya naka-attend eh. Hindi nakapunta si Senator Kiko para maiproklama siyang senador. Meron siyang kailangang attend na graduation ng anak niya. So, may mga reasons kung bakit hindi naka-attend yung mga senatorial balls ng alyansa, and kung ano man yon hindi natin alam. So, what's the big deal kung hindi sila naka-attend? Hindi po ba? No? Ngayon, kung gusto nyo isipin mga DDS na dahil lumalayo sila kay PBBM, edi isipin nyo, kami naman, alam din naman namin kung sino yung mga parte ng alyansa na talagang alam namin na babaliktad eh. Hindi pa nag-e-eleksyon, pinag-uusapan na namin yan. No? Binabanggit ko naman sa inyo mga kababayan. Nasa tingin ko yung iba, sumasakay lang kay PBBM sa admin para lamang makakuha ng boto. Sinabi ko na yun sa inyo dati mga kababayan eh. Eh dahil nga po, yung Pangulo natin, eh wala naman po sa kanyang masamang tinapay. Eh lahat, welcome, tinatanggap. So, ayan, no? So kung gusto niyang isipin na kaya hindi nag-atinan itong mga ito, eh dahil bumaliktad na, eh nakatutok din kami sa kanila, no? At matatandaan namin sila. At tayo mga kababayan, madala na po tayo sa 2028. No? Kung ngayon pa lang, nagpapakita na sila ng kulay nila at nagpapakita na sila ng kanilang pagbaliktad after nilang ikampanya mismo ng Pangulo. No? Tapos ganyan sila. Kung ano man ang dahilan nila, kung sinadya nila na hindi umattend doon sa Thanksgiving party ng alyansa, huwag na natin gawing big deal yon. Bahala sila sa buhay nila. At least ngayon, kung meron man silang gagawing pagbaliktad, at least ngayon nakikita na natin kung ano ang kulay nila at kung sino talaga sila. At kung para kanino talaga sila, mga kababayan. No? So, sa hinaba-haba ng mga litanya niya, pang-iintriga, paulit-ulit na old issue na wala namang napatunayan, at the end of her litanya, gusto lang pala niyang
paalisin si PBBM, mag-resign na raw, umalis na raw, no? Kung ano-ano pang dahilan ang sinasabi niya. And then, nung may nag-comment, no? Kung sinong papalit, ang sinabi niya, si VP Sara daw, mga kababayan, no? So, alam na po natin eh. Umpisa pa lang, alam ko na po na yan ang layunin nila. 2023 pa lang or 2022 pa lang nung pumutok yung balitang may gustong maging speaker, no? Yung mentor ni VP Sara, and then sabi yung kumakalat na rumor na papatalsikin si PBBM in 3 days, no? May mga ganung may mga ganung tayong narinig na balita na ang gagawin nilang speaker is yung kaalyado nila, and then ipa-impeach si PBBM. Pero hindi sila nagtagumpay, no? Mag-aapat na taon na ang Pangulo. Yan pa rin ang mindset nyo. Yan pa rin ang nasa utak nyo. Yan pa rin ang layunin nyo, patalsikin ang Pangulo namin. Aba naman, hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo? Ang pathetic nyo. Matatapos na nga yung termino nyo eh. Ilang taon na lang eh. Pero yan pa rin yung goal nyo. Anong napala ng Pilipinas sa inyo? Anong naiambag nyo sa mga Pilipino? Anong naitulong yan sa bansa natin? Wala. Destabilization, pagkakawatak-watak. Hinihilan yung pababa ang bansa natin, pati tayong mga Pilipino, kaming mga Pilipino na dadamay sa ginagawa nyo. Ilan ba ang goal nyo sa buhay? Na yung kailangan kayo lang yung mamuno at kapag kayo namumuno, saka lamang kayo makikipagtulungan? Napaka-unfair nyo. Hindi ba pwede na kapag kayo, actually kami nga yung natalo kami mga kakamping ang natalo. Pero kami nakikipagtulungan at sumusuporta sa mga magagandang ginagawa ng gobyerno. Pero kayo yung nanalo kayong mga DDS kayo Pero iba pala yung layo ninyo. May intention pala kayo na hindi maganda. Maitim na intensyon. Kaya, ngayon, na nabubuking na kayo, tignan nyo nangyayari sa inyo. Nagiging miserable kayo. Sunod-sunod ang nakakasuhan. Sunod-sunod ang nagtatago sa kampo nyo. Sunod-sunod ang nakukulong sa kampo nyo. Dahil mali yung ginagawa nyo, hindi kayo ang tama. Na kayo ay magmamahal lang sa bansa, at makikisama at susuporta kapag kayo ang nasa kapangyarihan at nasa posisyon. Mali yan. In reality, kayo yung nanalo, pero yung pala ang gusto nyo talaga is kayo yung mag-control. Kayo yung mag-manipulate. Mali yan. Hindi tama yan. Kitang-kita po natin kung sino ang mga totoong nagmamahal sa bansa sa panahon ngayon. At yung po ay ang mga kakamping at ang mga loyalist, no? Mga kababayan. Sana po doon tayo sa pagmamahal sa bansa, hindi sa politiko. Huwag tayong mag-asam or wag natin gawing main goal or layunin ang patalsikin ang namumuno. Bagkus suportahan natin, tulungan natin para mapaganda niya ang bansa natin. Para mapaganda natin pare-pareho ang bansa natin. Huwag tayong magkaroon ng cruel intention para hilahin pababa ang kung sino mang namumuno. Hindi magandang ugali yan, mga kababayan. Yan po ang pumipigil sa pag-usad ng ating bansa, mga kababayan. Yung mga ganyang masasamang ugali at masasamang intensyon sa ating bansa at sa ating gobyerno. Huwag po natin gayahin yan at huwag po natin suportahan yan, mga kababayan. So, yun lamang po. Sana po, mga DDS, tigilan nyo na yan. Parang awa nyo na, no? Tigilan nyo na. Katatapos ng eleksyon, pare-pareho naman tayo nanalo. May nanalo sa inyo, may nanalo sa mga kakamping, may nanalo sa alyansa, no? Magtulungan na tayo para sa ikaunlad ng bansa natin. Huwag niyo hilahin pababa ang Pangulo para lamang ipalit ang gusto niyo. Hindi tama yan. Hindi nakakatulong yan sa atin, sa ating mga Pilipino. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung malike ng video natin at sana po yung makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.